Ang kwento ay nagsimula sa magkasintahang sina Lucy at Richard. Pinilit ni Richard si Lucy na maghatid ng briefcase kay Mr. Jiang pero hindi niya sinabi ang laman nito. Nang patuloy na nagtanong si Lucy kung ano ang nasa loob ng case at bakit hindi siya mismo ang maghatid. Sinabi ni Richard sa kanya na ang briefcase ay puno ng mga papel, ngunit ito ay nakalock at tanging si Mr. Jiang lamang ang nakakaalam ng PIN, ang lalaking gusto niyang pagdalhan ng case. Upang mas makumbinse si Lucy, sinabi ni Richard na babayaran siya ng $1,000 para sa trabahong ito pagkatapos ay ginapos siya sa briefcase. Binanggit din ni Richard na nagawa na niya ito ng maraming beses at wala naman naging problema. Wala nang nagawa si Lucy at pumunta na sa reception para ihatid ang package dahil siya ay nakaposa sa briefcase. Sa reception, nakiusap siyang makita si Mr. Jiang habang si Richard ay nasa labas at binabantayan siya. Sinabi ni Lucy sa receptionist na ang pangalan ng taong nakasilip sa salamin ay Richard, at si Richard ay kakilala ni Mr. Jiang at ang taong maghahatid ng briefcase. Sinabi ng receptionist sa kanya na maghintay na lamang ayon sa utos ni Mr. Jiang. Pagkalipas ng ilang segundo, ilang mga lalaking nakaitim na damit ang naglakad patungo kay Lucy, pagkatapos ay kinuha ng receptionist ang pera at sabay dinala na si Lucy sa elevator. Nang makarating siya sa penthouse, pinalibutan ng maraming bodyguard si Lucy, maya-maya pa ay nakatagpo ni Lucy si Mr. Jiang habang pinapatay nito ang ilang mga lalaki. Lumapit si Mr. Jiang na maraming dugo sa kanyang mga kamay at nakipag-usap sa kanyang mga tauhan sa language na Korean, isang bagay na hindi naintindihan ni Lucy. Sinubukan niyang ipaliwanag na ipinadala lamang siya para ihatid ang case at hindi nila kailangang patayin siya. Nakipag-usap si Lucy sa isang tauhan na nakakaintindi ng Ingles para ipaliwanag ang sarili. Pagkatapos, pinatawag ni Mr. Jiang ang interpreter na nagsasalita ng Ingles at Korean upang makausap si Lucy. Inutusan ni Mr. Jiang ang interpreter na sabihin kay Lucy na sabihin sa kanya kung ano ang nasa loob ng case. Ipinaliwanag ni Lucy na hindi niya alam kung ano ang nasa loob dahil pinilit lang siya ni Richard na maghatid dito. Pagkatapos noon, nagsulat si Mr. Jiang ng ilang mga numero sa papel at lumabas kasama ang kanyang mga tao. Sinabi ng interpreter na buksan ni Lucy ang briefcase gamit ang mga nakasulat na code sa papel. Lahat ng tao sa silid ay lumabas at nagtago, naghihintay na buksan ni Lucy ang misteryosong briefcase. Sinabi ni Jiang sa kanya na nagtatago siya dahil hindi siya nagtitiwala kay Richard at pinaghihinalaan niyang bomba ang laman ng briefcase. Ngunit sumagot si Lucy na hindi rin siya nagtitiwala kay Richard dahil 1 linggo pa lang silang magkasintahan. Dahil dito ay takot na takot si Lucy, ngunit pinagbantaan siya ng mga tauhan ni Jiang, kaya binuksan niya ito. Nang buksan niya ang briefcase, nakakita siya ng 4 na pouch na may lamang asul na powder. Pagkatapos, sinabi niya sa interpreter ang tungkol dito, pagkatapos ay lumabas ang mga kupal sa kanilang pinagtataguan para kunin ang briefcase mula kay Lucy. Upang subukan kung gaano ito ka-epektibo, nagdala sila ng isang adik. Ang lalaki ay tila naging zombie pagkatapos ay tumawa ng tumawa, pagkatapos humitit ng pinagbabawal na substance. Dahil sa pagkainis, binaril ito sa ulo ni Mr. Jiang. Pagkatapos ay nagmakaawa si Lucy habang sinasabing hindi niya kailangan ng anumang trabaho, ngunit binanatan siya ng isa sa tauhan ni Mr. Jiang, dahilan para mawalan siya ng malay. Ang eksena ay lumipat sa isang lecture hall kung saan ang isang propesor na nagngangalang Samuel Norman ay nagtuturo sa mga estudyante. Sinasabing ang karamihan sa mga tao ay gumagamit lamang ng 10% ng kanilang cerebral capacity sa kabila ng lahat ng teknolohiyang naimbento ngayon. Binanggit niya na ang anyo ng buhay na gumagamit ng pinakamataas na kapasidad ng utak ay ang mga dolphin na gumagamit ng higit sa 20% ng kapasidad ng utak na nagbibigay sa kanila ng pagkakataon na magkaroon ng isang echolocation system na mas advanced kaysa sa anumang uri ng sonar. Samantala, nagising si Lucy na naka-underwear lang sa isang silid na may mga benda na natatakpan ng dugo mula sa kanyang tiyan. Nang lumabas siya para hanapin si Mr. Jiang at ang kanyang mga tauhan, isang lalaki na mukhang doktor ang nagsabi sa kanya na ang isang pouch na may asul na laman ay isang gamot na tinatawag na CPH4. At ito ay inilagay sa kanyang tiyan at hindi siya dapat matakot dahil wala silang ginawa sa kanyang mga organ. Pagkatapos nito, nagpapasok sila ng ilang mga lalaki na mayroon ding mga substance sa kanilang mga tiyan.
Nagpasalamat ang doktor sa kanila sa paggawa nito, at pagkatapos ay binigyan sila ng mga pasaporte at plane ticket para ihatid ang mga substance sa Europa, at binalaan na ang kanilang pamilya ay papatayin kung tatanggi sila na gawin ang trabaho. Bago umalis, binalutan ang kanilang mga mukha dahil isa ito sa mga panuntunan ng kanilang negosyo. Pagkalipas ng ilang sandali sa ibang lugar, nagising si Lucy. Kinausap ni Lucy ang kanyang sarili at sinabing dapat maging mahinahon lang siya hanggang sa makasakay sila sa eroplano. Pagkalipas ng ilang oras, tinanggal ang maskara niya ng dalawang lalaking nagsasalita ng Mandarin. Ang isa sa mga lalaki ay nagsimulang hawakan si Lucy at napakasaya dahil siya ay napakaganda. Dahil dito, sinuntok ni Lucy ang lalaki, ngunit gumanti ito at binanatan siya. Hanggang sa pinatigil ito ng isa pang lalaki bago sila lumabas ng selda. Dahil sa lakas ng mga sipa ang pouch ay nabasag at ang gamot ay kumalat sa kanyang buong katawan. Habang kumakalat ang gamot sa kanyang katawan, nagsimula siyang makadinig ng mga tinig. Sa kabilang banda, itinuro ni Propesor Samuel na kung ang isang tao ay makakagamit ng hanggang 20% ng kanilang kapasidad sa utak, ito ay magbibigay ng access at control sa ating sarili. Sa 40% ng kapasidad ng utak, ang isang tao ay maaaring makontrol ang iba at magkaroon ng kontrol sa mga bagay sa paligid nila. Isang estudyante ang nagtanong kung ano ang maaaring mangyari kung ang isang tao ay makakagawa ng kapasidad ng utak na 100%, ngunit ang propesor ay hindi nakasagot. Samantala, si Lucy ay gising na sa silid. Biglang pumasok ang isang lalaki sa kanyang silid. Inakit ito ni Lucy. Ngunit nang lumapit ang lalaki sa kanya, pinatay niya ito. Pagkalabas niya ng silid, lahat ng mga gangster na nandoon ay pinatay din niya. Pagkatapos nito, kinuha niya ang lahat ng baril na mayroon sila bago umalis sa lugar. Sa labas, nakakita siya ng dalawang taxi driver at tinanong sila kung sino ang nagsasalita ng Ingles. Agad niyang pinatay ang sumagot ng hindi para mapasunod ang isa pang driver. Inutusan niya ang driver na ihatid siya sa ospital. Habang nasa daan, napansin ni Lucy na naririnig niya ang mga taong tumatawag mula sa malayo. Nang makarating sila sa ospital, sinabi niya sa driver na hintayin siya. Pagpasok niya, napansin niyang nababasa niya ang iba't ibang wika. Pagkatapos ay pumunta si Lucy sa surgery room kahit na may isang operasyon na ginagawa. Sinabihan siya ng mga doktor na lumabas, ngunit sinabi lang ni Lucy na kailangan nila siyang operahan at kailangan nilang gawin ito ngayon na. Pagkatapos nito, sinuri niya ang utak ng pasyente at sinabi sa doktor na hindi na siya mabubuhay pa dahil sa tumor na pumasok sa cortex sa kanang bahagi ng kanyang gulugod. Pagkatapos noon, inutusan ni Lucy ang surgeon na alisin ang gamot na inilagay sa kanya. Tumanggi si Lucy na bigyan siya ng anesthesia bago ang operasyon at sinabi sa doktor na gawin ito kaagad. Sa panahon ng operasyon, tinawagan niya ang kanyang ina. Sinabi ni Lucy sa kanyang ina na nararamdaman niya ang lahat sa paligid niya, kabilang ang mundo, ang init na umaalis sa kanyang katawan, ang dugo sa kanyang mga ugat, at maging ang kanyang utak. Hindi maintindihan ng kanyang ina ang anumang sinasabi ng kanyang anak, ngunit nagpasalamat si Lucy sa kanya para sa lahat ng kanyang pagmamahal. Pagkatapos mailabas ang gamot, mayroon na lamang siyang natitirang 500 gramo. Tinanong ni Lucy ang doktor kung gaano kadami pa ang natira sa kanyang katawan na kailangang alisin, ngunit sumagot ang doktor na masasagot lamang niya ito kung alam niya kung ano ang gamot na iyon. Dahil dito, sinabi ni Lucy na ang gamot na ito ay CPH4. Sinabi ng doktor sa kanya na ang mga bakterya ay gumagawa ng CPH4 sa loob ng 6 na linggo ng pagbubuntis sa isang napakaliit na bilang na tumutulong sa cell na mabuo ang lahat ng mga buto sa katawan ng sanggol. Sinabi niya na ang paggalaw ng isang maliit na dami ng CPH4 ay katumbas na ng bomba atomika sa katawan ng isang tao. Sa labas ng ospital, nakikita na ngayon ni Lucy ang mga ugat ng mga puno sa ilalim ng lupa at kung paano ito kumukonekta sa lahat ng bahagi ng mundo. Upang gantihan ng sindikato, pumunta si Lucy sa headquarters ni Mr. Jiang. Pagpasok niya sa gusali, pinatay niya ang lahat ng mga tauhan nito at dumiretso kay Mr. Jiang. Tinusok niya ang mga kamay nito ng 2 kutsilyo at sinabi sa kanya na ito ang naramdaman niya matapos pumasok ang mga droga sa kanya. Tinanong ni Lucy si Mr. Jiang kung saan dinala ng ibang mga lalaki ang gamot at nang hindi ito sumagot, hinawakan ni Lucy ang ulo ng gangster na nagbigay ng access sa lahat ng kanyang mga alaala.
Mula sa mga flight ticket na ibinigay sa kanila, nakuha ni Lucy ang impormasyong kailangan niya at nalaman na ang iba ay ipinadala sa Berlin, Paris, at Rome. Pagkatapos makuha ang lahat ng impormasyon, pumunta si Lucy sa apartment ng kanyang kaibigan na si Caroline. Ginamit ni Lucy ang kanyang laptop at habang nagsasalita si Caroline tungkol sa kanyang naging araw, alam na ni Lucy ang lahat ng kanyang sasabihin. Gamit ang laptop, tiningnan ni Lucy kung ano ang nangyayari sa kanya at nahanap ang mga naging pag-aaral ni Profesor Samuel. Agad niya itong tinawagan at sinabi sa kanya na nabasa na niya ang higit sa 6,000 pahina ng kanyang pananaliksik. Upang kumbinsihin siya, kinontrol ni Lucy ang screen ng kanyang telebisyon. Nang magtanong si Samuel kung paano niya ito nagagawa, sumagot si Lucy na maaari niyang kontrolin ang mga pangunahing bagay tulad ng telebisyon, laptop, telepono, at radyo. Pagkatapos ay sinabi ni Lucy na hindi na siya nakakaramdam ng anumang sakit, takot, o anumang uri ng damdamin ng tao. Bilang gabay, sinabi ni Samuel kay Lucy na ipasa ang lahat ng impormasyong mayroon siya ngayon. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, binigyan ni Lucy ng isang advice ang kanyang kaibigan at sinabi dito na kailangan na niyang baguhin ang kanyang lifestyle dahil malapit nang bumigay ang kanyang kidney. Gayunpaman, nang siya ay nasa labas, si Lucy ay idineklarang wanted, kaya binago niya ang kanyang buhok para hindi makilala. Pagkatapos nito, tinawagan niya ang istasyon ng pulisya at nakipag-usap sa isang opisyal na nagngangalang Del Rio. Ibinigay niya sa kanya ang mga detalye ng iba pang mga drug trafficking men. Sa susunod na eksena, nang dumating ang bawat isa sa mga drug trafficker sa paliparan, ang puwersa ng pulisya ay nandoon na at inaresto sila agad. Samantala, habang nasa eroplano, ang utak ni Lucy ay umabot sa kapasidad na 40%. Nagsimulang matuno ang kanyang katawan, kaya tumakbo siya sa banyo. Upang labanan ito, uminom siya ng maraming CPH4 para makita kung makakatulong ang mga substance sa kanya. Nang magising si Lucy, nakita niya ang kanyang sarili sa isa sa mga ospital sa Paris. Pagkatapos ay nagpalit si Lucy ng kanyang mga damit at naghanda na lumabas, ngunit hinarang siya ng mga tauhan ni Del Rio. Pero pinatigil niya si Del Rio at ang kanyang mga tauhan. Gamit lamang ang kapasidad ng kanyang utak, tinanggal niya ang lahat ng mga bala ni Del Rio at sinabing kailangan niyang makinig. Nang sumakay si Lucy sa kotse ni Del Rio, ang kapasidad ng kanyang utak ay umakyat na sa 50%. Nakita niya ang mga signal ng telepono at nahanap ang location ni Mr. Jiang. Nagmaneho si Lucy ng labag sa mga batas sa trapiko at mabilis na iniwasan ang lahat ng mga sasakyan sa kanyang daan. Sa kabilang panig, ang mga tao ni Mr. Jiang ay pumunta sa ospital at kinuha ang mga substance mula sa mga drug mules. Habang nagmamaneho, ilang mga sasakyan ng pulis ang nagsimulang sumunod sa kotse ni Lucy, ngunit nagawa niyang takasan ang mga ito. Dumating siya sa ospital sa tamang oras. Nang makita niya ang mga tao ni Jiang, kinuha niya ang mga substance mula sa kanila. Sa puntong ito, naabot na ni Lucy ang 60% ng kanyang brain capacity. Natalo niya ang lahat ng mga gangster sa pamamagitan lamang ng kanyang utak. Dinala siya ni Del Rio sa universidad kung nasaan si Profesor Samuel. Sinabi ni Lucy na kilala niya ang lahat ng mga propesor doon dahil nasa ulo na niya ang lahat ng impormasyon. Upang ipakita ang kanyang kakayahan, hinawakan ni Lucy ang isa sa mga lalaki at sinabi sa kanya ang tungkol sa isang bagay na nangyari sa kanyang anak. Ipinaliwanag ni Lucy na ang oras ay ang tunay na sukat ng buhay. Samantala, tinipon ni Jiang ang kanyang mga natitirang tauhan at pumasok sa universidad para hulihin si Lucy. Inutusan ni Lucy ang mga propesor na iturok ang lahat ng natitirang gamot sa kanyang katawan upang mabilis niyang ma-develop ang kanyang utak sa kapasidad na 100%. Ang katawan ni Lucy ay napuno na ng lahat ng mga substance, isang itim na likido ang nagsimulang kumalat sa kanyang katawan na pumunta sa lahat ng mga gamit at computer sa silid. Pagkalipas ng ilang segundo, ang silid ay naging puti. Ang itim na likido ay bumuo ng isang bago at super advanced na computer. Naglakbay si Lucy sa iba't ibang siglo hanggang sa matuklasan niya ang isa sa mga unang species ng tao na ang pangalan sa mga museo ay Lucy. Nang hawakan ni Lucy ang daliri nito, bumalik siya sa realidad. Sa oras na ito, naabot na niya ang 100% ng kanyang brain capacity. Eksaktong pumasok si Mr. Jiang at itinutok ang baril sa kanyang ulo. Sinubukan ni Mr. Jiang na barilin siya, ngunit biglang naglaho ang katawan ni Lucy at ang kanyang mga damit na lamang ang naiwan. Dahil dito, labis na nagalit si Mr. Jiang at gustong patayin ang lahat ng propesor, ngunit dumating si Del Rio at binaril si Jiang.
Sa huli, ang malaking istruktura ng super advanced computer ay naglipat ng lahat ng impormasyon kay Samuel sa anyo ng isang flash drive. Ang flash drive na ito ay naglalaman ng lahat ng impormasyon ng universo. Pagkatapos noon, nagpadala si Lucy ng mensahe sa telepono ni Del Rio na nagsasabing nandito lang ako sa paligid, at dito nagtatapos ang pelikula.